Nakaambang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo dahil sa gulo sa Middle East. Ang Department of Energy nagtawag na ng emergency meeting. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Makapal at maitim na usok ang bumalot sa oil tanker na yan matapos atakihin ng Iran. Ang tanker kasi dumaan sa Strait of Hormuz na isinara ng Iran. 4 ang sugatan. Nailikas naman ang 20 tripulante. Ito ang unang oil tanker na nasampulan ng Iran sa Strait of Hormuz. Kahapon, nagbabala na ang mga Revolutionary Guard ng Iran na bawal nang dumaan sa naturang katubigan sa gitna ng bakbakan sa Amerika at Israel. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden. No ship in every type is not allowed to pass from a Strait of Hormuz till next notice. Ang pagsasara ng Strait of Hormuz malaking problema hindi lang sa Middle East kundi sa buong mundo dahil ito ang pangunahing ruta ng mga oil tanker na kumukuha ng supply sa gitnang silangan. 20% ng mga produktong petrolyo ang dumadaan dito, kabilang na ang mga shipping lines ng Saudi Arabia, Iran, Iraq at United Arab Emirates. Kapag hindi nakadaan ang mga barko, kasunod na niyan ang pagsipa ng presyo ng petrolyo. Imbes na matinutinong malapit na yung ruta papuntang Europa, ngayon kung may disruption doon, iikot sila sa Africa, sa Cape of Good Hope. It would papuntang Europa from Asia. That would be an additional 10 to 12 days, so halos kalahating buwan. So dagdag yan sa shipping cost. In fact, iwas na nga yung mga ibang vessels na nangyari yan, no? Kasi syempre, as a matter of prudence, kaysa na mamakot sila sa crossfire o magkaka-collateral damage sa mga tanker, no? Hindi, magkaka-casualty sila. Kaya ang oil price hike asahan na raw sa mga susunod na linggo. Sa katunayan, tataas na ng halos 2 piso ang kada litro ng gasolina simula bukas, habang lampas piso naman ang madadagdag sa kada litro ng diesel. Pag tumaas yung oil, yung mga materyales na gumagamit ng oil, siyempre pinambabiyahe yan, no? Alas lahat ng produkto, pati ang agricultural products, no? Kaya ano yan, siyempre tataas yung local fuel pump prices, tapos itatry ipasa yan, yung iba-ibang mga iba-ibang negosyo, iba-ibang industriya, papasa nila yan. Tataas yung mga second round inflation effect, kung may epekto sa pamasahe, eventually, ganun din, no? Yung transport cost. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, bagamat hindi kumukuha ng krudo sa Iran ang Pilipinas, maaapektuhan pa rin ang supply ng bansa dahil ang source natin ay ang mga bansa na nakabalibot sa Iran. Ang Iran ay 4 po ang major consumers niyan at unfortunately 88% po yan napupunta dito sa Asia. China, India, Japan, South Korea ho ang bumibili niyan. So tatamaan ho tayo kasi itong mga ibang bansa, ito din naman pala ang supplier natin ng finished product. Kaya wala konektado lahat ito. Ngayong araw, nagkaroon ng emergency meeting ang DOE sa mga kumpanya ng langis kaugnay sa nagbabadyang taas presyo sa petrolyo at matiyak ang supply. Ayon naman sa Malacanang, nakahanda ang gobyerno sa pagbibigay ng fuel subsidy kung kinakailangan. Okay, nakausap po natin mismo ang DOTR. Meron po budget pa, 2025, na 2.5 billion pesos na maaaring gamitin. Pero ito po ay naibigay na po sa LTFRB para po ito ay mapa-implement. Ang Manila LGU naman nagpatupad na ng executive order na nagtatakda ng mga agarang hakbang sa paggamit at pagtitipid ng petrolyo. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.